Hello po mga bossing. Ayan po mga bossing, anong petsa na? Ay siya. Kayo po ba mga bossing ko? Ito po, paalala ko lamang para hindi kayo makalimot. Para po sa darating na 31, magluluto na lang tayo. Nakapaglinis na po kayo. Kaya ngayon pa lang, maglinis na po kayo mga bossing. Dahil baka abutan po kayo mga bossing ko ng yung sobrang pagod. Para hindi, kasi aabutan kayo ng halimbawa putukan ng January sa pagsalubong ay pagod po kayo. Kaya dapat hindi po kayo pagod, kalmado na po kayo. Tapos yung magluto, pahinga na para isang taon na kalmado at pahinga at hindi sobrang pagod. Kasi isang taon na naman kayo na mapapagod. Kaya ngayon pa lang po mga bossing ko, maglinis na po tayo. Ano ang mga dapat nating gawin mga bossing? Unang-una mga bossing ko, yung mga kisame natin, yung mga anlilawa, yung mga nasapot ng gagamba, ganyan. Yan po, walisin nyo. Walisin nyo po yung mga kisame. Tapos pati yung mga gilid ng pader, kasi dyan yung namamahay, yung mga ng gagamba. Yung bang may mga supot ba po ng gagamba, diba? Yung sa mga gilid ng mga pader. Ayan, walisin po natin po yan. Pagkatapos, yun nga po, mag-general cleaning tayo. Tapos yung mga sa harap ng ating tahanan, yung mga may tuyo na dahon, tanggalin na po natin yan kasi yung tuyong dahon, sumisimbolo po ito ng kalungkutan. Ganun din po mga bossing ko, bawal din. Tapos po, yun nga po, iayos natin yung mga halaman natin. Ngayong araw na ito mga bossing, bibidyo ko din kasi bibili po ako ng mga masuswerting halaman na mainam dito ko ilalagay sa may terrace. Tapos, ayun nga po, pagtaas sa mga halaman po natin sa harapan ng ating bahay, baka may mga basura po dyan. Pagtatapon nyo na po yan, yung mga basura, kasi hindi po yan maganda sa harapan. Lagay nyo yan sa gilid ng inyong pong tahanan, or kaya sa likod ng inyong tahanan. At pagkatapos mga bossing ko, yung mga luma ninyong, importante po ito mga bossing, pagka luman-luma na yung inyo pong walis tingting, tapon nyo na po yan, kasi pangit din po yun. Kasi ibig sabihin ng luma na yan, marami na yung mga nahigop na mga negatibong enerhiya. Pati mga walis tambo, yung mga dustpan, kapag luman-luma na, itapon nyo na po yan. Ngayon, kapag bago-bago pa, ang gawin po ninyo mga bossing, labahan po ninyo, or linisin ninyo, hugasan po ninyo yung walis tingting. Ganon din po yung inyo pong tambo, pati yung dustpan. Kapag nangihinayang ka pa na, itapon po ito. Pero kung matitindi yung mga pagsubok na pinagdaanan ninyo, itapon nyo po yan, ilagay sa isang plastic, itapon sa basurahan, at pagtapos bumili kayo ng bago. Ganon din sa mga basahan na gamit, kapag ito'y luman-luma na, huwag nyong pagtiisan, yan po ay itapon nyo na mga bossing. Ganon din po mga bossing ko, kailangan yung kusina natin, malinis po ito at hindi po ito mga bossing ko na madumi. Kaya mag-brush po kayo, yung mga lumot-lumot, brushin nyo na po yan. Kailangan malinis talaga. Tapos yung pinakapinaling pupunas natin, tubig na may suka. Kung meron kayong uling, maglagay rin kayo ng uling dyan dahil humihigop din po yan ng mga negatibong enerhiya. Yan. At pagkatapos po niyan mga bossing, kapag nakapaglinis ka na ng harapan ninyo, tapos yung lababo ninyo, yung inyo pong kalan, dapat malinis po yan mga bossing ko ha. Kapag nakapagluto na kayo sa sa December 31, linisan nyo na kaagad. Tapos lagyan nyo ito ng yung pinakapinali, tubig na may suka. Halimbawa sa isang tabo, lagyan nyo ito ng isang kutsarang suka. Tapos punasan nyo ng basahan po ninyo. Kasi yun po, nagtataboy po yun ng mga kamalasan, ng mga negatibong enerhiya, at ganoon din yung baho ng ating kusina. Ayan, kasi kung ano na yung mga niluluto natin. Yan, pang-alis po yan ng malas. Pagkatapos sa CR naman po natin mga bossing, mag-general cleaning po tayo. Tapos, kapag malinis na yung CR natin, lagyan nyo to ng isang kutsarang asin. Kasi sa mga drainage yan, sa mga strainer, dyan po, di ba, yung mga butas-butas na yan, madudumi po yan mga bossing, yung mga pinanggagalingan po yung pinakailalim po niyan.
maaaring dyan pumasok yung negative energy, yung kamalasan. Kaya maglalagay kayo sa bawat strainer or bawat aridoro po ninyo ng isang kutsara na asin. Ang gagamitin nyo lang pong asin, yung local lamang. Yung sa bangketa lang po nabibili. Huwag kayong gagamit na ng iodized na mahal. Yung pangmasa po tayo mga bossing. Pagkatapos po niya, nakapaglagay ka na ng ganyan, dapat yan bago sumapit ang uno, ang alas 12 ng pagsalubong, nakapaglagay ka na ng ganyan. Kaya ngayon pa lang, ako nga po mga bossing, eto po, pakita ko lang po sa inyo, maglalagay na ako ng ampaw, i-ready ko na, kasi para sa 31, magluluto na lang mga bossing. Maglalagay na rin ako ng ampaw sa likod ng pintuan ng main door para magluluto na lang. Kasi kapag ikaw ay inabot na yung bang natataranta ka, kasi ganun ang nangyari po sa akin ng 2018, natataranta po ako kung ano yung uunahin ko mga bossing kasi sa mismong 31, ginawa ko lahat. Ang dami kong mga nakalimutan, dun din ako nag-general cleaning, tapos ang dami ko nakalimutan na gawin, tapos hindi pa ganun kalinis, tapos yung palpak pa yung pagkakaluto ko ng bilo-bilo. Kailangan meron tayong bilo-bilo mga bossing ko ha. Kaya ako nga po mga bossing ko, bukas din at 30, mamimili na kami ng mga lulutuin ko sa mismong 31. Kasi yun nga po mga bossing, baka magahol. Kapag po ganoon mga bossing, yun nga pong bilo-bilo ko, instead po na lumutang, lumubog po siya kasi nagmamadali. Sa pagmamadali ko mga bossing ko, hindi pa mainit yung tubig, inilagay ko na yung galapong. Kaya ang ending, malamig pa yung tubig, instead po na lumutang po siya, ay lumubog po lahat mga bossing. Ayan, kaya huwag niyo po yung gagayahin. Malas po ang dulot po noon mga bossing. Yan, tapos, kaya ngayon pa lamang, kapag napanood nyo itong video to, i-upload ko na to kaagad-agad, mag-general cleaning na kayo, maglinis na kayo ng mga kapaligiran, tapos, yung mga dapat nyong gawin, unti-untiin nyo na, para hindi po kayo, baga, mataranta sa 31, at wala kayong makalimutan. Tapos, makapagpahinga ka pagtapos mo magluto kasi once na ikaw ay pagod sa 31 sa pagsapit ng alas 12, isang taon kang pagod, isang taon kang problemado, yung naiinis ka dahil hindi nyo nagawa lahat, tapos pagod na pagod ka na, yon pangit po yon, isang taon kang ganon. Diba sabi ko nga po sa inyo, dapat sa mismong auno sa pagsalubong ng January 1, kailangan kalmado ka lang, kung may problema ka, i-inhale mo na yan lahat mga bossing, ipagdasal nyo na yan, i-release nyo na kung ano nagpapabigat ng inyong kalooban ngayon pa lang, para pagdating ng January 1 sa pagsalubong ng alas 12, happy lang, alisin nyo muna yung problema. Ako nga po mga bossing, bibitawan ko muna yan kung ano man po yan, dahil ito nga po ang sinapit ko mga bossing ko sa iyak ng iyak, isip ng isip ng problema sa anak ko, yung nangyari nga po sa akin. Tapos sabay pa ng pagda-diet, yung humina rin ng immune system, kaya ang ending, yun, nagkaroon ako ng vertigo mga bossing. Na huwag nyo akong gagayahin mga bossing. Yan, ngayon po, ngayon pa lamang, ilista nyo na yung mga sinabi ko kanina. Pagkatapos, para ma-relax ka sa pagsalubong natin ng alas 12 ng January 1 mga bossing. Yan, kaya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat. Maya-maya mga bossing, ang dami kong planong gawin yung araw na ito. Bibili ako ng halaman kasi yung halaman ng pang 2024, dapat meron tayo niyan. Alam niyo naman tayo mga bossing, mahilig tayo sa mga pampaswerte. Dapat meron tayo ng mga masuswerteng halaman. Meron ako mga ilan, pero yung lahat ng mga masuswerteng halaman, wala pa ako. Kaya hahanap ako niyan. Kailangan meron ako niyan mga bossing. Alam mo na tayo mga mahilig sa mga pampaswerte, kaya kailangan meron din tayo niyan. Pero simulan natin, numero 1, ang paglilinis. Kasi yung halaman naman, pwede pa tayo makabili, makalipas ng mga na mismong bagong taon. Ang pinakamalas lang na bilhin nyo sa mismong araw ng bagong taon, sapatos. Huwag kang bibili ng sapatos. Pero pwede kang bumili ng ilang bagay na gusto nyong bumili. Kasi kapag bumili ka sa January 1, ibig sabihin may pambili ka. Yan, kaysa sa ayaw bumili, isang taong ka hindi bibili, hindi naman pwede sa buhay natin na hindi talaga tayo bibili mga bossing, lalo na yung gustong-gusto natin. Para buong isang taon na nabibili natin yung gusto natin, kaya bibili tayo mga bossing ko sa January 1. Huwag ka lang bibili ng pinakamalas sapatos. Kaya ngayon pa lang, bumili ka na ng sapatos, bumili ka ng step-in, yung pangpaa, huwag kang bibili sa mismong January 1 mga bossing yan. Payo ko lang po yan mga bossing kasi
sumusunod din ako sa mga pinagsasabi ko sa inyo. Yun ang aking ginagawa talaga. Yung aking nga pong mga sinishare sa inyo ay base sa aking mga karanasan, base sa aking nalalaman. Kasi ako yung tipo ng tao na pag may nakapagsabi sa akin, hindi kaagad ako naniniwala hanggat hindi ko napapatunayan. Halimbawa, kagaya nga po, may nakapagsabi na pagdating ng 40 days, aakit na sa langit yung espiritu. Sa isipan ko nun, paano niya kaya nalaman yon? Bagamat nakasulat sa Bible, paano nalaman? Naging espiritu ba siya? Paano niya nalaman na aakit na sa langit? Yung mga ganun, sa isipan ko lang yon mga boss. Pero pag may kausap ako yung tipong tao, hindi kita ko kontrahin kasi yun ang pananaw mo, yung mga ganun. Ayaw ko rin ng mga ganun, yung mga kumukontra, may mga taong ganun. Yung talagang prangka talaga. Pero ako naman, nakikinig lang ako. Kaya sa personal, may nakakita sa akin sa SM, kwela po siya na ang bait niya, tas madaldal po siya. Sabi niya, Miss Apple, magdadaldal ka naman, di ba ang daldal mo sa video? Kasi dalawa po yung tao. May tao na madaldal sa video, may tao naman na pagdating sa personal, tahimik lang. Yeah, may magkabaliktad. Meron namang sa personal madaldal, pero sa pagdating sa video, tamimi, may mga ganong tao. Ako naman yung tipo ng tao, sa video lang madaldal. Pag nakita nyo ako ng personal, nagkakwentuhan tayo, ako lang ang madalas makikinig sa inyo. At hindi po ako madaldal sa personal. Ayan. Yan, sa video lang talaga. Kasi camera lang naman ito. Kumbaga, daldal ako ng daldal. Pero may tao na mahihiyain. Kagaya ng kapatid ko, mahihiyain siya sa video. Pero sa personal, madaldal siya at friendly. Yung mga ganun. Ayan, baliktad naman. Ayan, siya mga bossing, kapag napanood nyo po ito, siya lumarga na po kayo at kayo po ay mag-general cleaning na, yung mga sinabi ko na mga basahan na sobrang tubal na, tsaka yung walis tingting ninyo kapag luman-luma na, itapon nyo na po yan, walis tambo, itapon nyo na, wag nyo po yung pagtiyagaan kasi maaaring yung negative na pinagdaanan nyo ng 2023, yan po ay maaaring danasin nyo pa sa 2024. Ngayon, kapag bago naman, labahan nyo lang, hugasan ninyo, ultimo walis tingting, daspan, tambo, hugasan nyo po yan at ibilad sa sinag ng araw. Asya mga bossing, bukas po muli. Good luck po sa inyo lahat!